Good afternoon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? So matagal na po tayo na nakapag-upload ng video. Ilang months na, pero sa short video palagi ako nag-upload, dun ako nag-upload na lang, no? Importante may ma-upload lang tayo. So sa mga lahat ng suporta, sa mga subscribe, maraming salamat sa inyong lahat. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Isipin niyo po yung notification bell para updated din po kayo palagi sa ating mga videos. So tuloy pa rin tayo sa pag-vlog, no? Sa mga solid natin mga followers, ang mga subscribers na followers. Kumusta po kayo ngayon? Mainit, daming langgam dito. Kinagagat yung pa ako dati. So dito, ito po yung aking tanim na loya or ginger. Ito po ay harvesting ko na ngayon dahil matagal na po ito, siguro siguro mga lampas isang taon na po ito. So ito yung mga palatandaan sa loya or ginger kapag harvestable na. So yung dahon medyo lalo na siya, parang namatay na tingnan, no? Oo. Ito yung kulay. Lahat ng dahon nito ay medyo na lalagas na po, no? Medyo namatay na po yung itsura nito. So ito yung mga palatandaan na harvestable na talaga yung loya or ginger. So sa pagtanim nito, madali lang naman, no? Kailangan lang natin yung soil requirements dito ay yung sinasabing yung sandy loam, so or mabuhaghag, malambot yung lupa, yung ang kailangan ng loya. Kasi kung clay loam o malagkit yung lupa, hindi po maganda para sa loya kasi hindi po makatubo ng maganda. Kasi yung pagtubo nito nasa ilalim po sa lupa, yung laman nito doon po natin kukunin, nasa ilalim, hindi sa taas, di ba? So ngayon lahat kunin po natin. So pagtanim ko dito ay isang puno lang po ito, bali lahat doon 5 puno lang, isang piraso lang itanim ko dito. So ngayon marami na, o kaya ngayon dahil malakas na po yung araw dito, kaya harvest ko. Baka umulan naman, sayang kasi baka malanta sila ilalim, mamatay, mabulok yung laman nito, sayang. So ngayon daming pon dito, inagatay ng langgam. So tanggalin ko na lahat to. So siguro maraming laman nito kasi lumalabas na po yung laman, nakita po natin. So madami na po ito na na pang sangkap natin sa pagluluto. Yung ito po yung mga unang sangkap sa pagluluto, kahit ano po yung mga lulutuin natin, di ba? So kung anong ma-harvest natin dito, gusto ko rin itanim ulit para mas dumami pa. So tuloy tayo sa pag-harvest, mga ka-farmer. So ito lang po yung gamitin natin kasi walang iba. Yung matulis na itak ay ganun lang po natin. Mas maganda ito, pala po yung gamitin natin, kaya lang wala po tayong pala, ito na lang. Ito na, sa ilalim nilagyan ko po ng carbonized risal nung nagsimula ako sa pagtatanim nito. Ito po yung laman, medyo malaki po yung laman sa ilalim. Marami pong laman talaga, mga ka-farmers. Ang laki, no? Okay, grabe. Yung iba nga halos mabulok na dahil yung ulan dito halos araw-araw. So ngayon ay hindi na po umuulan. So kaya sinamantala ko na yung panahon sa pag-harvest, baka maabutan naman to ng ulan, sayang baka bulok. Yung iba nabulok na dahil sa ulan, palagi nabasa yung ilalim. So ang laki po ng loya natin. Saka ito pa, so dami pong harvest natin ngayon, siguro ilang puno lang to ngayon ay dumami na. So tingnan natin. Ang laki. Ang laki, isang puno pa lang to, mga farmers, ay dami na po yung nakuha natin, grabe, ang laki ng mga laman ng loya natin. So very effective po yung pagtanim natin, pero Nilagyan ko rin po ito ng pataba, mga ka-farmers.
Yung lagay ko pataba dito ay yung complete at saka yung urea yung lagay ko. So tuloy tayo sa pag-harvest. Ito pa oh. Nakakatawa talaga pag magtanim ay meron tayong anihin. So bumalik na po yung init ng araw, kaya na medyo nawala yung init. Ngayon bumalik, masyadong mainit na po dito. Pala maganda dito kasi ito mahirap, matagal makano. Tuloy tayo sa pag-harvest. Naputol yung video kayo na full storage. Nag-delete pa po tayo ng ibang mga video. So unang puno, ito po yung harvest natin. Bali 4 na piraso ang laki. Ito yung pangalawang puno, which is isa lang na piraso. Itanim ko dati dito, no? Ngayon dumami na talaga. Ito oh, ang hirap pagtanggal oh. Mas maganda kasi ito pala, no? Kung ulit ko lang. Oh. Nakakatuwa talaga, no? Daming laman ng luya. Daming harvest natin. Ilang puno lang 'to. Hindi ko rin alam kung mahal ba talaga ang luya ngayon. Oh. Bali lahat ito ay 5 punuan lang ito. Bawat isang puno, isang piraso lang po yung itinanim natin. Siguro mga ano ito, mahigit 1 taon na ito. Nakalimutan ko lang kung kailan ko po ito itinanim. Tanggalin lang muna natin ng putik. Oh. Ang laki ng laman. Naputol yung iba na bali. So ito na po yung harvest natin. Bali 2 punuan pala ito. So bawat isang puno, ulit ko lang, 1 piraso lang po yung item natin. Ngayon sa 2 puno, ilang kilo na po ito. Marami na no. Oh, marami na. Mayroon pa dito 3 puno pa dito. Ubusin lang natin sa pag-harvest. Pawis na tayo, pawis na ngayon. Ang init na dito ngayon. Kasi ngayon ay March na. Parang papasok na po yung summer ngayon. Ito yung pang-4 na harvest natin. Ito. Goods na ito sa pang halo sa maluto natin. Ito na po yung harvest natin ngayon. Medyo tumutulo din pawis natin. Nagpawisan tayo. So sa 5 punuan, ito po yung harvest natin. No? Medyo marami po yung harvest ng luya. Daming laman, no? Minsan kasi yung ginger or luya ay nagmahal din po ito. Diba? So sa pagtanim nito, kung paano magtanim, simple naman. Next time, turuan ko kayo magtanim ng luya o ginger kung paano magtanim nito. So madali lang ito itanim. So yun lang mga farmer, share ko sa inyo. So hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe na channel. Pindutin niyo po palagi yung notification bell para update nyo na po kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. God bless and bye-bye po sa inyong lahat.